Nasa linya si Congresswoman Marisa Magsino ng OFW Party List. Magandang umaga po, Kong. Magandang umaga, of course, sa ating colleague sa Kongreso, Kong Erwin at Aljo. Morning. Kamusta po kayo? Mabuti, ma'am. Kaya ka namin tinawagan dahil ito ay isa sa mga concerns ninyo dyan sa OFW Party List. Ay ito nga ihahain ngayon ng aming grupo dyan sa Kongreso ngayon. Yung batas na narinig mo na siguro pag nag-scam ka ng ordinaryong tao, may kulong ka. Ang ginawa lang namin dito, Kong, ay dinagdagan natin na para especially para sa mga OFW. Pag niloko mo yung OFW, in-scam mo, ay mabigat-bigat na parusa. 20 to life imprisonment ang abutin mo at may penalty na from 10 million to 20 million, Kong. So, ano ho ang reaction nyo rito? I am sure sasama ka rito sa paghahain ito bilang OFW Party List, Kong. Definitely, Kong Erwin. Ako ay kaisa bilang kinatawan ng ating Overseas Filipino Workers or Opo. OFW sa 19th Congress Oho. at bilang tagapagtaguyod ng kasama natin si Kong Erwin, Opo. buong puso po tayong susuporta sa panukalang batas na ito ni Kong Erwin Oho. dahil layo nating patawan ng mas mabigat na parusa ang mga manloloko o Opo. scammers Oho. na nananamantala sa Oho. ating mga kababayan. Oho. Sa aking pagbisita Kong Erwin, Aljo, sa mga OFWs natin sa Opo. iba't ibang host countries, Opo. nakakalungkot makita mga OFWs nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya, Oho. nagiging biktima ng panloloko, pati kapwa Pilipino niloloko pa Naku, rin. sinabi Grabe niyo na pa. talaga. Di ba? Alam mo kung Erwin, sa Korea, 150 million ang naloko sa ating mga OFWs doon. 150? Nung tayo ay bumisita, 150 million. Mabigat na parusa o habang buhay ay dapat lang kung Erwin para sa kanila dahil sila'y nagsamantala. Dapat nga magprotekta sila sa kapwa Pilipino natin, di ba? Opo, opo. Kung ang dami ho kasi halos parang araw-araw sila ang madaling biktimahin. Kasi siguro, pinag-aralan namin, Kong, siyempre, pag naloko yung OFW, ay uunahin niya, balik siya doon sa kanyang trabaho. So, hindi na siya nakakapag-file. Ito yung gustong-gusto ng mga scammer na pag hindi nga nag-file, ipapasadyos na lamang ng OFW. Kawawa naman. Kaya doon sa panukala namin, na kahit na wala na dito yung OFW, yung kamag-anak ang pwede magpurso ng kaso, Kong. Tama. Tama yan. Kung Erwin, alam mo ba, tamang-tama itong ating ipa-file na ito ng ating ACT-CIS. Opo. Bakit? Opo. Dahil tayo naman ay kaagapay sa OFW Party List. Ang Tama. ating pagbisita sa iba't Oo. ibang bansa, Aha. lalo na kung ang OFW natin ay nasa abroad. Aha. Kinausap po natin ang NBI last June 2023 Opo. after na bumisita tayo sa ibang bansa, Aha. sa Korea, dahil dito ibinahagi natin yung malaking mga investment scam Opo. na umabot ng 150 million, 10 million, 50 million. Opo. At sabi po ng NBI, sila po ay pwedeng mag-file ng kaso, maggawa ng affidavit, Oho. isubmit sa ating embahada o konsulado para dito po ay ma-file din dito sa atin sa Pilipinas, sa NBI, at pwedeng mag-SPA, Oho. mag-special power of attorney kung sino man ang OFW natin para ma-representa ang kanilang sarili sa kasong kakaharapin ng ating mga manlolokong ito. Masakit kasing isipin kong Erwin na, di ba, Eljo, na kapwa Pilipino mo, paparusahan mo, pero dapat lang dahil grabe naman ang ginagawa nila, kawawa na ang mga OFW, lalo pa nilang kinakawawa. Alright. Sige po. Okay, Kong, ay asahan po namin ang inyong suporta at sabi ko nga doon sa mga kasama ko na papirmahin nyo dyan si OFW Party List Kong Marisa dahil sigurado ako hindi tatanggi at susuportahan yung panukala na yan. Maraming salamat po. 100% Kong Erwin. Dahil Alright. patuloy tayong magsusulong sa mga Opo. batas na ito para sa Alright. ating OFW. Maraming Salamat salamat. po. Good morning po sa inyo. Good morning. Erwin. Si Good morning. Congresswoman Marisa Magsino ng OFW Party List.